ngayon, andito ako sa aking pinaka-favorite. It's never too late to have fun and adventure. So, camera roll with Mami Cara. Hello, this is Mami Carol again, and as of now, andito ako sa aking pinaka-paboritong place dito sa bahay, ang aming munting kitchen. And now, I'm going to show to you how to cook my favorite suman. Ito, di ba, Quaresma ngayon, so karamihan sa atin ay nagluluto ng mga kakanin. So ito ngayon, papakita ko sa inyo paano ko lulutuin yung aking sariling recipe ng suman. Suman is a traditional Filipino sticker rice cake typically made with glutinous rice and coconut milk steamed in banana or other leaves. It's popular snack and dessert here in the Philippines. Of course, unang-una, kailangan natin ng dahon ng saging. Pero alam nyo ba, kabibili ko lang nito kanina, ang mahal pala dito sa Manila, no? So, unlike dun sa atin, sa probinsya, naku, hinihingi lang ito. Pero dito, can you just imagine, 80 pesos ang bili ko nito. 80 pesos. So, kailangan magamit ko ito lahat. So, hindi lang suman ang lulutuin ko. After suman, siguro puto. Okay. So, ito ngayon, ito na yung aking gagamitin sa suman. Magluluto ako ngayon ng 1 kilong malagkit na suman malagkit. And then, para dun sa mga nakakaalam na, for those who know how to cook suman, of course, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Number 1, malagkit. Meron tayong gata. And of course, teka, kunin ko muna yung luya. I forgot. So, ito yung luya na kailangan natin para mas malasa yung ating suman. And optional din, may optional, nilalagyan ko rin ng konting sugar kasi dito sa Manila kasi karamihan ng suman ay medyo matamis na. So sa atin sa probinsya, hindi namin nilalagyan ng asukal. Kasi meron tayong tinatawag na merong gagawin tayong matamis para yun doon natin isasawsaw. So gagawin ko rin yan mamaya. So kung meron na tayong malagkit, luto na natin dito sa gata, no? I'm using Coco Mama here dahil wala akong coconut. Pero masarap naman itong Coco Mama. Very known ito dahil ito ay unang gata. So, masarap din pa rin siya. Para pa rin siyang original na nyog. Lalagyan muna natin ng luya bago natin lutuin. Tapos hubasan, syempre medyo hiwain mo ito. Pero for me, hindi ako kontento na hiwain lang. Tinatagtad ko para mas lumabas yung katas. Diba? So, mas malasahan natin ngayon ang luya. Okay. Tsaka para hindi nakakaumay yun ang gata. Lalo na pag medyo sobra ang gata, medyo nakakaumay. So, ngayon, ilagay na natin ang luya. At tulad ng sinabi ko, yung iba nilalagyan ng sugar. So ito na, meron ng konting sugar, merong luya, may gata. Ano natin ngayon ang ating gas range. Yan. So, we will cook this for 15 to 20 minutes. Pag kumulo na siya, konting halo lang para maging even yung kanyang pagkaluto. So, while cooking our malagkit, so aayusin na naman natin yung ating dahon. That is 1 kilo malagkit. So, gagawa tayo ng mga, siguro naman abutin ng 30 na piraso. Daan natin ngayon sa apoy. Kasi pag hindi natin ito idaan sa apoy, yung nangyari ay madaling ibalot. Mas mabilis. Mamaya ko na ito i-cut per piece pag naipadaan ko na sa apoy.
mapadaan sa apoy, so pupunasan natin ito para malinis kapag gagamitin na natin. So, hatiin mo lang kung saan dapat pwede na maisara ng maayos yung ating suman. So, ganito. See to it na malinis ang ang inyong gagamitin kasi ito yung magiging direct contact sa malagkit. So, kapag madumi ang inyong dahon, madumi din ang inyong suman. So, okay na. Pwede na natin ibalot. Ilalagay na natin ito ngayon sa dahon. Yan depende kung gaano kalaki ang gusto nyo. Pero yung typical lang kasi na haba ng suman is mga ganito lang. So, yun ngayon ang ating gagawin. So, pag may nakita kayong luya, tanggalin nyo na. Dahil napakinabangan naman natin na yung luya dahil yung katas nun, andito na sa malagkit. Ganun. Okay. Tapos, dito sa dulo, tingnan nyo. Yan. Tapos, medyo itaktak mo lang konti para mag-compress siya bandang gitna. So, this is it. Ito yung finished product na pagkatapos mong binal. So, kailangan gawin natin tigda-dalawa, kaya ganito to para meron siyang partner and then talian natin. Gawin lang natin na medyo itali natin ng maayos para pag niluto natin, sila magkahiwalay. Kasi pag hindi naman maayos ang pagtali, magkakahiwalay yan at tendency is magbubukas yung dahon. So, kakalat yung ating malagkit. So, mga kamami, we have a total of 17 pairs. 17 times 2 is 34. So, ganun kadami ang 1 kilo. So, try tayo mga mami na magluto ng ganito sa bahay kasi sa makakamura tayo, higit sa lahat, nakakasigurado tayo na ito ay malinis. Okay? So, ngayon, isasalang na natin. We are going to use a bigger pot para pag kumulo siya, talagang mayu-utilize niya yung kulo sa loob. So, ito, pakuluan natin for siguro at least 30 minutes. While cooking our suman, gagawa na naman tayo ng latik. Ito ngayon ang dito natin isasawsaw yung suman. All we have to do is gata, ilagay natin. And then, pag kumulo na yan, we are going to use muscovado. Mas masarap ito kaysa brown sugar. Ito na, after 30 to 45 minutes, ito na siya. Huwag natin ilipat kaagad kasi meron pang natitirang tubig dito. So, pag hindi natin ilipat, ma-absorb ito ng suman. So, medyo magiging basa yung suman. So, tanggalin na lang kaagad. Ilipat na sa ibang container. Taste test. Meron akong coffee dito. Best match para sa ating suman. Wow! Ito ay nakakamura tayo at siguradong malinis ang ipapakain natin sa ating pamilya. Try nyo rin itong suman. This is not only good for Lenten season, but for all occasions. And if you want other recipes, kung gusto nyo meron akong iluluto na ibang recipe, just comment below at itry kong iluluto para sa inyo. So, don't forget to like and subscribe as we camera roll with Mommy Carol. Count.